Sa gitna ng masikip na komunidad sa Santa Mesa, nakatayo ang isang bahay na sa unang tingin ay parang bibigay na. Gumuho ang isang bahagi ng bubong, may tagpi-tagping plywood sa pader, at baradong lababo na kailangang buhusan ng mainit na tubig para gumana. Ngunit sa kabila ng kalumaan nito, ito ang naging tahanan ng init, halakhap at mga simpleng pangarap. Dito naninirahan si Denden, isang 12 taong kulang na bata na palaging may dalang lapis at papel, mahilig gumuhit ng mga bahay na mas matibay kaysa sa totoong tinitirhan nila. Kasama niya ang kanyang inang si Aling Mirasol, isang janitress sa pampublikong paaralan, tahimik ngunit matatag. Kasama rin nila sa bahay si Tita Elisa, kapatid ng yumaong si Tatay Jerry, ang ama ni Denden, at ang mga anak nito na sina Janice at Joyce. Bagaman masikip at marupok ang bahay, napupuno ito ng pagmamahalan. Sa gabi, may sabaw ng munggo, tinapay na may mantikilya kung may ekstrang pera, at dasal sa ilalim ng kandilang may itim naman sa paligid. Ngunit isang umaga, sa gitna ng katahimikan ng araw na tila walang dalang panganib, walang ulan, walang bagyo, dumating ang salitang yayanig sa kanilang mundo. Isang tinig mula sa loob ng bahay, dala ay papel at balitang mas matalim pa sa anumang bagyo. Si Aling Elisa, na matagal nang kasalo sa bubong, ay biglang naging estrangherong may hawak na batas. "Pakibasa mo," mariing sabi ni Aling Elisa, sabay abot ng isang puting envelope kay Aling Mirasol. Nasa lamesa sila, ang hangin sa kusina ay amoy sabong panglaba. Ngunit ang silid ay puno ng panlalamig. "Ano to, Elisa?" tanong ni Aling Mirasol habang marahang binubuksan ang sobre. "Nasa dokumento, basahin mo." Binasa ni Mirasol ang unang bahagi, ngunit agad na napatigil. Ang titulo ng lupa, nasa pangalan ni Elisa, at may kalakip na legal na sulat, isang formal na paalala na ang kasalukuyang paninirahan nila ay hindi na pinapahintulutan, epektibo sa loob ng 1 linggo. Napaupo si Mirasol, hawak-hawak ang papel na tila ba may bigat ng bato. "Elisa, kahit 3 buwan lang, bigyan mo kami ng sapat na panahon. Wala pa akong malilipatang bahay. Sa trabahong janitress lang." "Anong 3 buwan?" biglang sabat ni Elisa, tumayo, nadningit-ngit. "Hindi mo ako pwedeng utusan o pakiusapan para manatili kayo rito. Ilang taon na kayong nanirahan dito. Akala nyo ba habang buhay kayong makikinabang sa bahay na hindi inyo? Pero dito kami tumira, Elisa. Sa bahay na ito lumaki si Denden. Dito kami nagsimula. Hindi ko yan problema." Halos pasigaw na ang tinig ni Elisa, tinuturo ang papel. "Ang bahay na ito, hindi kay Kuya Jerry, hindi sa asawa mong patay na. Sa amin ito, ipinamana sa akin ng mga magulang namin bago pa kayo magpakasal. Ilang taon ko nang pinigilan ang sarili ko para hindi kayo pahalisin. Pero tapos na yon, akin to." Hindi nakasagot si Aling Mirasol. Sa kanyang dibdib, parang may sumabog na salamin at bawat bubog ay pumipila sa kanyang dignidad. "Nagmakaawa ako, hindi para sa akin, para kay Denden." Mahinang tugon ni Aling Mirasol, halos hindi marinig. "Para sa anak kong umaasa lang sa isang silong at banig." Sa di kalayuan, naririnig ni Denden ang bawat salita. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o magtatago. Tumayo si Joyce, nahihiyang lumapit sa ina. "Ma, hindi ba't matagal na tayong parang pamilya rito?" "Huwag kang makialam, Joyce," matalibang sagot ni Aling Elisa. "Pero ma, wala silang pupuntahan," dagdag ni Janice. "Kahit konting awa man lang." "Tumahimik kayong dalawa. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ako ang may karapatan sa desisyong ito." Uluyan nang sumabog ang galit ni Elisa. At ayokong marinig pang may nanlilimos ng panahon. Natahimik ang buong bahay. Isang katahimikan na parang tinabas ng palasong, walang paalam. Kinagabihan, naupo si Aling Mirasol sa tabi ng altar. Bitbit ang papel, pinagmasdan niya ang mga mata ni Mang Jerry sa lumang larawan. Ang tanong sa kanyang loob ay paulit-ulit. "Bakit mo kami iniwang walang laban?" Lumapit si Denden, umiwas ng tingin. "Nay, anak," sabay yakap ng ina sa kanya. "Hindi ko alam kung paano tayo magsisimula. Pero magtiwala ka. Gagawin ko ang lahat.
Kahit sa ilalim ng tulay pa tayo tumira. Basta magkasama tayo. Tahimik na yumakap si Denden. May luha sa kanyang mata. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit ng mapalayas mula sa bahay na sa loob ng maraming taon ay tinuring nilang tahanan. Sa huling araw, habang bitbit nila ang ilang lumang kahon, tiningnan ni Denden ang kanilang maliit na silid. Nakatayo siya sa gitna, inilapit ang kamay sa pader at hinalikan ito. Paalam, tahanan, salamat sa lahat. Hindi niya alam kung saan sila dadalhin ng mundo. Ang alam lang niya, kahit gaano kabigat ang bitbit, mas mabigat ang pakiramdam ng itinaboy sa tahanang minahal mo. Kahit alam mong hindi ito kailanman naging iyo. Sa huling araw, hanggang ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng kalawangin nilang pintana. Tahimik na nag-empake sina Aling Mirasol at Denden. Ilang lumang kahon, ilang piraso ng damit, ilang alaala na hindi kayang isilid sa kahit anong kahon. Ang bawat hakbang sa sahig ay may tunog ng pamamaalam. Nang dumating na ang oras ng panalis, tumigil si Denden sa gitna ng kanilang munting silid. Marahan niyang nilapitan ang pader kung saan may marka ng kanyang taas, muhit ng lapis at maliit na araw na siya mismo ang gumuhit noong siya'y 6 na taong gulang. Idinikit niya ang palad sa malamig na kahoy, saka ito hinalikan. Paalam, tahanan. Bulong niya, halos pabulong sa hangin. Salamat sa lahat. Sa tabi ng pinto, nakatayo sina Joyce at Janice. Parehong namumugto ang mata. Hindi sila nagsalita. Tulad ng bahay, tila napipi sila sa bigat ng eksenang nasasaksihan. Tumulo ang luha ni Joyce, habang si Janice ay kumapit sa braso ng kapatid, pinipigilang humagulgol. Mahinang buling ni Joyce. Sigurado ka ba talaga? Wala na ba talagang ibang paraan? Dagdag ni Janice, halos pabulong. Ngunit nanatiling matigas si Aling Elisa. Hindi siya umiwas ng tingin, pero hindi rin siya pulgon. Nakatayo lang siya sa gilid, parang gwardyang nagbabantay ng desisyong hindi na mababawi. Ang mga braso niya ay nakatawid sa dibdib, at ang mukha'y parang pader, walang damdamin, walang lamat. Lumabas na si Aling Mirasol, bitbit ang isang kahon ng mga gamit nila. Pagdaan niya kay Elisa, saglit siyang huminto. Salamat sa mga taon, mahinang sabi niya, kahit pa ganito ang wakas. Hindi sumagot si Aling Elisa. Habang naglalakad palayo si Denden, sumulyap siya pabalik. Sa kanyang puso, alam niyang hindi na niya muling mababalikan ang tahanang iyon. Hindi niya alam kung saan sila dadalhin ng mundo. Ang alam lang niya, kahit gaano kabigat ang kanilang dalang kahon, mas mabigat ang pakiramdam ng mapalayas sa bahay na ilang taon nilang minahal, kasama ang alaala ng kanyang ama. Sa mismong gilid ng riles sa tondo, kung saan ang lupa ay nanginginig tuwing dumaraan ang tren at ang gabi ay amoy uling at mantika, naroon ang bago nilang pirahan. Barong-barong ito, yari sa pinagtagpi-tagping yero, trapal, sirang plywood at pako na tila humihinga na lang dahil sa tiwala. Dito dinala si Aling Mirasol at Denden ng isa niyang katrabaho sa paaralan, si Aling Helen. Isa ring janitress, si Aling Helen ay matagal nang naninirahan sa isa pang barong-barong. Ilang hakbang lang ang layo mula sa bagong tirahan ni na Aling Mirasol. Pasensya ka na, Mirasol, sabi ni Aling Helen, habang tinuturo ang maliit na espasyong pinagtagpi-tagping yero at plywood. Hindi ito maganda, pero kung magtitiis lang kayo, may puwang para sa inyo. Tumango si Mirasol. Ang mahalaga, may matutulugan si Denden. Ang gabi roon ay hindi katahimikan, kundi ugong-ugong ng tren. Ingay ng mga nagtitinda ng isaw, tawanan ng lasing sa kanto, at minsan, iyakan ng mga sanggol sa kabilang barong-barong. Ngunit sa kabila nito, may bagay na mas mahalaga. Magkasama sila. Wala silang kuryente, wala ring tubig. Tanging isang batya at poso sa may kariton ang pinagkukunan ng lahat. Walang kutson, walang unan, banig lang ang hinihigaan nila. Sa unang gabi, habang nilalabanan ang lamok at ingay mula sa tren at kalye, magkatabi silang nahiga sa banig na inilatag sa malamig na sahig ng barong-barong. Nay, bulong ni Denden, halos pabulong sa dilim. Basta magkasama tayo,
Masaya na po ako. Napangiti si Aling Mirasol kahit may luha sa kanyang mata. Pinisil niya ang kamay ng anak at mahinang tugon. Tayo ang tahanan ng isa't isa, anak. Kahit saan tayo dalhin ng mundo, hindi mawawala yon. Kinabukasan, habang si Aling Mirasol ay nasa paaralan pa at naglilinis doon, si Denden ay naglakad-lakad sa paligid. Sa kanto malapit sa riles, napansin niya ang ilang batang kasing edad niya na may bitbit na timba. 10 piso, 3 piraso. Sigaw ng isa habang iwinawagayway ang makukulay na basahan. Lumapit si Denden. Ano yan? Basahan. Galing sa mga retaso. May suki kami sa may pabrika. Murang-mura lang kung marunong kang mamili. Sagot ng batang may markang uling sa pisngi. Pwede ba akong sumama sa inyo? Kung marunong kang maglako at di ka maarte, oo. Mula noon nagpasya si Denden na tumulong. Hindi para sa sarili niya, kundi para matulungan ang kanyang nanay na araw-araw nagsasakripisyo para sa kanila. Tinagabihan, habang naghuhugas ng mga kaldero si Aling Mirasol, yumapit si Denden. Nay, gusto ko pong magbenta ng basahan. Napatigil si Mirasol, limingon sa anak. Anong sabi mo? May mga bata po rito na naglalako ng basahan, galing sa retaso. 10 piso, 3 piraso. Gagawa ako at magtitinda rin ako. Umiling si Aling Mirasol, agad na tumigas ang mukha. Hindi ka magbebenta. Nay, huwag na, Denden. Hindi kita pinalaki para sa kalsada. Mag-aaral ka. Yan lang ang kayang ipamana ng tatay mo. Huwag mong sayangin. Hindi ko po isusuko ang pag-aaral ko. Mariing sagot ni Denden. Papasok pa rin po ako araw-araw. Pero pagkatapos ng klase, pupunta ako sa kanto, mag-itinda ako ng basahan, para kahit papaano, hindi kayo nahihirapan mag-isa. Humigpit ang hawak ni Aling Mirasol sa basang-basahan sa kanyang kamay. Napaluha siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lungkot na ang sarili niyang anak ay kailangang magsakripisyo para sa kanya. Anak, mahinang sabi niya, pasensya ka na, ha? Kung hindi lang ganito kabigat ang buhay. Ayaw ko sanang ikaw pa ang magbanat ng buto. Ngumiti si Denden, kahit may luha na sa gilid ng kanyang mata. Walang mabigat, Nay, basta kayo ang dahilan. At pagkatapos ng maikling tapahimikan, idinugtong niya, magkasama tayo sa hirap at ginhawa, Nay, hanggang dulo. Tumulo ang luha ni Mirasol habang niyayakap ang anak na tila mas matanda na sa kanyang edad. Hindi sa katawan kundi sa puso. Sa mga sumunod na araw, gumawa sila ng basahan mula sa retaso, pinagsasama-sama. Tinatahi gamit ang pinaglumaan nilang siulid at karayong. Araw-araw pagkatapos ng klase, bitbit niya ang timba at sumisigaw sa kalsada. 10 piso, 3 piraso. 10 piso, 3 piraso. Sa una, walang pumapansin. May ilang bata na pinagtawanan siya. May isang tambay na nangutya. Ano yan? Basahan ba yan o basura? May isa pang batang nagtulak sa kanyang timba, dahilan para kumalat ang ilang basahan sa putikang kalsada. Ngunit tahimik lang si Denden. Pinulot niya ang mga basahan, piniga ang inis sa dibdib at muling tumayo. Walang reklamo, walang galit, hawak pa rin ang tiwala. 10 piso, 3 piraso. Ulit niya kahit patila nanginginig na ang kanyang boses sa pagod. Hanggang sa isang sandali, huminto ang isang kotse sa gilid ng kalsada. Bumaba ang bintana at sumilip ang isang matandang babae, puti ang buhok, may suot na salamin, at may malumanay ngunit matalim na mata. Mula sa loob ng sasakyan ay tumawid ang tinig niyang may awtoridad ngunit may awa. Halika nga, iha, patingin ng paninda mo. Nilapitan siya ni Denden, nag-aalangan ngunit magalang. Maayos po ang pagkakatahi niyan at matibay ring po. Hindi po madaling mapunit. Kinuha ng matanda ang 3 basahan, sinuri ito sandali at saka ngumiti. 10 piso ha? Opo, sabay tango ni Denden. Inilabas ng matanda ang isang 50 pisong papel at iniabot ito sa kanya. Wala na akong barya, iha. Sige na, sayo na yan. Nanlaki ang mata ni Denden. Para sa kanya, ang 50 pisong iyon
ay parang isang kaban ng ginto. Ngayon pa lang siya nakabenta. Ngayon pa lang may tumanggap sa kanya, hindi bilang bata sa lansangan, kundi bilang isang taong may sipag at dangal. Maraming salamat po, sabi niya. Halos hindi makatingin sa tuwa. Salamat po talaga. Mumiti ang matanda habang isinasara ang bintana ng kotse. Ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo, iha. Malayo ang mararating ng batang may pangarap. Pagpalain ka ng Diyos. Habang papalayo ang sasakyan, nanatiling nakatayo si Denden sa gilid ng kalsada. Hawak ang 50 pisong tila kumikislap sa kanyang palad. Tumakbo siya pauwi. Bit-bit ang timba at ang tuwang hindi maipinta. Pagdating sa kanilang barong-barong, sinalubong siya ni Aling Mirasol. Anak, kumusta? Nakabenta ka ba? Hindi sumagot si Denden. Sa halip, iniabot niya ang 50 piso sa ina. Nay, una kong benta. Napahawak si Mirasol sa dibdib. Tahimik ang luha niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kundi sa unti-unting pag-usbong ng pag-asa. Anak, bulong niya habang niyayakap si Denden ng mahigpit. Akala ko ako lang ang lumalaban para sa atin. Ngayon, ikaw na rin. Ngumiti si Denden kahit halata ang pagod sa mukha niya. Hindi lang po para sa sarili ko to, Nay. Ginagawa ko to para sa atin. Para mabago ang buhay natin. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Denden. Nag-init si Aling Mirasol ng kape gamit ang maliit na kalan na halos ayaw ng sumindi. Habang nilalagyan niya ng kanin ang baon ng anak, pilit niyang sinasabi sa kanyang sarili, mag-aaral siya. Hindi siya titigil. Hindi ko hahayaang magkulang siya sa pangarap. Ngunit sa likod ng mga salita, alam niyang ang anak niyang si Denden ay hindi na bata. May matang kay lalim, may pusong marunong ng magtimpi. Pagdating sa paaralan, sasalubungin muli ng umaga ang pareho nilang pagsubok. Mirasol, sigaw ni Mrs. Ventura, ang prinsipal ng paaralang pinapasukan ni Denden at pinagtatrabahuhan ni Aling Mirasol. Suot ni Mrs. Ventura ang paborito niyang blouse na kulay puti at perlas na hikaw. Parang hindi siya lumalakad, kundi lumulutang sa sobrang taas ng tingin sa sarili. Malinis na po ang hallway, ma'am. Magalang na sagot ni Mirasol habang pinipigilan ang sarili. Tingnan mong mabuti, mariing sabi ni Mrs. Ventura habang nakatayo sa itaas ng hagdanan, nakataas ang kilay at nakapamaywang. May mantsa pa dyan sa gilid. Anong silbi ng janitress kung hindi marunong tumingin? Nagkatinginan ang ilang guro at estudyanteng dumaraan. May mga sumimangot. Pero walang nagsalita. Ang ilan ay tahimik na tumuloy lang sa kani-kanilang silid. Si Aling Mirasol, hawak ang mop at timba, ay yumuko. Pinipigilan ang sarili, pinipigilan ang luha, pinipigilan ang sagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, napansin ni Mrs. Ventura si Denden na akarating pa lang at dahan-dahang naglalakad papunta sa kanyang classroom. Uy, sabay taas ng kilay ng prinsipal. Ayan na ang anak ng tagamap. Huwag mong tularan ang nanay mo. Ha? Sayang ang uniforme mo kung sa dumi rin lang mapupunta ang buhay mo. Sandaling natigilan si Denden. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. May tumawa, may mga nagbulungan. Ngunit hindi siya tumingin kay Mrs. Ventura. Hindi siya sumagot. Dire-diretso siyang naglakad papasok sa silid-aralan. Nakayuko. Ngunit mariin ang bawat hakbang. Parang nilulunok ang isang kirot na ayaw niyang ipakita. Imop mo ulit yan, ha? Dagdag na utos ni Mrs. Ventura kay Mirasol. Opo ma'am, mahinang tugon ni Mirasol. Tatanggalin ko na po yung mantsa. Hindi lang mantsa ang problema. Ulitin mo ang buong hallway. Lahat, simula hagdan hanggang dulo. Gusto ko malinis yan bago ako bumalik. Tumango si Aling Mirasol. Kahit ramdam niyang hindi na ang dumi ng sahig ang gustong alisin ni Mrs. Ventura, kundi ang mismong presensya niya sa paaralang iyon. Habang sinasawsaw niya ang mop sa timba, pilit niyang ikinufubli ang pangingilig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa pagod, kundi sa sakit ng pagkakababa sa kanya. Isang inang lumulunok ng panglalait, alang-alang sa anak. Sa loob ng classroom, naupo si Denden sa pinakahuling upuan. Walang imik.
Hinubad niya ang bag at inilabas ang lumang notebook. Sa labas ay patuloy ang tunog ng mop. Habang si Aling Mirasol ay naglilins ng hallway, tila ba sinasabon pati sariling damal. Pinilit ni Denden na ituon ang mata sa pisara, ngunit lumalabo ito. Hindi dahil sa layo, kundi sa init ng luhang pilit pinipigilan. Ngunit hindi niya nakayanan. Isang patak mula sa kaliwang mata, mabagal, tahimik, hindi niya pinunasan. Hinayaan lang niyang bumagsak sa papel. Parang sapat na iyon para mailabas ang bigat na kanina pa niya kinitimtim. Hindi bilang anak ng janitress, kundi bilang isang batang natututo kung gaano kabangis ang mundong mapanghusga. Pagkatapos ng klase, bitbit ang kanyang lumang timba at basahan, muli siyang lumakad sa kanto. 10 piso, 3 piraso, sigaw niya. Pagod man ang tatawan, pero may tapang pa rin sa kanyang boses. Alam niya, hindi siya makakalimot sa sinabi ni Mrs. Ventura, pero mas pinipili niyang unahin ang pakinabang kaysa pride. Ngunit sa gitna ng pagtitinda, habang sumisigaw si Denden ng 10 piso, 3 piraso, lumapit ang isang mas matandang bata, mas matangkad, mas malaki ang katawan, at may halatang galit sa mata. Uy, arte mo ha, sabay sabing may halong panguuyam, hindi ka marunong maglako. At bago pa makaiwas si Denden, bigla niyang tinulak ang timba. Tumilapon ito, kumalat ang mga basahan sa semento. Tumama ang tuhod ni Denden sa magaspang na semento at naggagasgas, agad na nagdugo. Napatigil siya, gulat at bahagyang nanginig. Ramdam niya ang hapdi, pero hindi siya sumigaw, hindi siya kumayo agad. Nanatili siyang nakaupo sa kalsada, parang sinabuyan ng hiya sa harap ng mga matang nanonood lang. Ngunit biglang may isang boses ang sumigaw mula sa tabi. Hoy, ano ang problema mo? Bakit mo siya tinulak? Isang batang lalaki, kasing edad lang ni Denden, ang lumapit. Manipis ang katawan, pero matalim ang tingin. Wala kang karapatang ganyanin siya, dagdag pa nito. Kung wala kang magawa sa buhay mo, umalis ka, huwag kang manakit. Napangiwi ang nambuli, bahagyang nagtaas ng kilay, pero umatras din. E di sorry na, sabay lakad palayo, tila pikon pero takot sa pagtutol ng kapwa niya bata. Pagkaalis ng bully, agad lumapit ang batang tagapagtanggol kay Denden. Tara, taya ka, sabay abot ng kamay. Huwag mo nang pansinin yun, ganyan talaga yon. Palaging may problema sa buhay. Tahimik na tinanggap ni Denden ang kamay. Tumayo siya, nanginginig pa, pero pinilit ngumiti. Salamat, mahina niyang sabi. Sige lang, ako nga pala si Toto. Dito lang ako sa kabilang kanto nagtitinda. Ikaw? Denden. Okay ka lang, Denden? Tanong ni Toto. Tinitingnan ang sugat sa tuhod niya. Oo, kaya ko to. Mahina ngunit matatag na sabi ni Denden. Tumango si Toto, tapik sa balikat ang ibinigay. Pag may nang asar ulit, sabihan mo lang ako. Saka siyang ngumiti ng marahan. Hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Tumango si Denden. Sa kabila ng sakit sa tuhod, may kakaibang init siyang naramdaman. Hindi sa balat, kundi sa dibdib. Sa isang kalsadang puno ng ingay, basura at tunog ng tren, may isang taong hindi siya tiningnan bilang mahina. Nang makauwi siya, halatang pinipigilan niya ang pag-ika. Umupo siya sa banig. Anak, sabi ni Aling Mirasol na napansin ang sugat. Anong nangyari sa'yo? Nadapa lang punay, sagot niya. Huwag na po kayong mag-alala. Lumuhod si Mirasol. Dinala ang alkohol at bulak. Maingat niyang nilinis ang sugat habang hawak-hawak ang maliit na flashlight. Masakit? Tanong niya. Medyo po, sagot ni Denden. Pero kaya ko po. Bata ka palang anak, mahinang sabi ni Aling Mirasol habang pinupunasan ang sugat. Hindi mo kailangang akuin ang lahat. Ako ang nanay mo. Hayaan mong ako ang magdala ng bigat. Umiling si Denden. Nay, kahit mabigat. Kaya ko, basta kayo ang dahilan kung bakit. Tahimik ang silid matapos ang mga salitang iyon. Ang liwanag mula sa lumang gasera ay nag-aalon-alon sa pader at ang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas ay naglalakbay sa hangin.
habang pinapahira ni Aling Mirasol ng gamot ang sugat ng anak. May gumuguhit sa pagitan nilang dalawa. Isang panata, isang katahimikang may bigat, pero puno ng pagmamahal. Sa isip ni Denden, tahimik niyang inuukit ang isang pangako. Hindi ako titigil, hindi ako susuko. Dahil ang kahirapan ay may wakas kung hindi ako hihinto sa paglakad. Kinabukasan, matapos ang klase at isang hapon ng pagtitinda ng basahan, naglalakad si Denden pauwi habang papalubog ang araw. Ang langit ay kulay kahel at abo, at ang mga tren ay humuhuni mula sa riles na parang mga pagod na nilalang. Habang naglalakad sa gilid ng kanal na malapit sa kanilang barong-barong, may narinig siyang mahinang tunog, tila pagsinghap o bulong ng isang nilalang na nasasakpan. Lumapit siya. Sa pagitan ng mga plastik, putik at lumang kahon, may nakita siyang ibon. Isang uwak, basa, nanginginig at may sugat sa pakpak. Namumugto ang mata nito at parang humihingi ng pulong. Ay, napabulong si Denden. Anong nangyari sa'yo? Dahan-dahan siyang lumuhod at inilapit ang kanyang kamay. Hindi umatras ang uwak. Tila ba nawala na ito ng lakas tumakas? May tama ito. Tila tinirador. May maliit na sugat sa dibdib. Ang mga pakpak ay puno ng putik. Kinuha ni Denden ang lumang panyong nakatali sa kanyang baywang. Isinawsaw sa baon niyang tubig at marahang piyunasan ang katawan ng ibon. Tahan na, bulong niya. Hindi kita sasaktan. Inilabas niya ang naipirang laman ng kanyang bote ng tubig at ipinatulo sa gilid ng tuka nito. Uminom ang uwak. Bahagya lang, pero sapat para umalon ang kanyang dibdib ng kaunting pag-asa. Pagdating sa kanilang baring-barong, sinalubong siya ni Aling Mirasol. Abat, Denden, anong hawak mo? Nay, nakita ko po itong uwak sa kanal. Sugatan, hindi ko po siya kayang iwan. Baka may kung anong sakit yan ha, nag-aalalang sagot ni Aling Mirasol. Wala po, Nay, hindi siya nangangagat. Tahimik lang siya at parang nangihina. Napabuntong hininga si Aling Mirasol. Tumingin siya kay Denden. Sa mga mata nitong puno ng awa at pag-aalala, at saka sa ibon na halos wala ng lakas. Sa dulo, hindi na siya nagsalita. Tubango na lang, tanda ng pagsuko sa lambing ng anak. Sige na, pero sa kahon mo siya ilagay ha, at linisin mo ng mabuti ang sugat at lagyan ng betadine. Ngumiti si Denden, abot tainga at agad gumalaw. Kinuha niya ang lumang kahon mula sa ilalim ng mesa, iyong dating pinaglagyan nila ng lumang damit. Nilatagan niya ito ng malinis na tela, nilagyan ng ilang tuyong dahon para lumambot ang ilalim at pinisil ng konti ang punit-punit na pahina ng dating aklat para isama sa gilid. Maingat niyang inihiga ang uwak sa loob. Pagkatapos, inuha niya ang maliit na first aid kit na naalagay sa lata ng biskit sa isang sulok. Biniksan niya ito. May natirang bulak, isang maliit na bote ng alkohol at isang halos paubos ng betadine. Lumuhod siya sa tabi ng kahon. Sandali lang ha, mahap dito, pero para gumaling ka. Nilinis muna niya ang paligid ng sugat gamit ang bulak na binasa ng alkohol. Napakagatlabi si Denden habang nakikita ang bahagyang pag-igtad ng ibon. Sorry ha, saglip lang to. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang pinatakan ng betadine ang sugat. Tumulo ang kulay kalawang na likido, kumalat sa maitim na balahibo ng uwak at sumingaw ang amoy ng gamot. Tiningnan niya ang ibon. Hindi ito pumiglas, tahimik lang nakapikit, tila ba nagtitiwala. Bulong si Denden. Ayos ka lang? Bulong ni Denden. Matapang ka. Nang matapos siya, tinakpan niya na maliit na piraso ng tela ang katawan ng ibon para hindi ginawin. Uupo na sana siya, pero bago pa man siya tumalikod, biglang bumukas ang isang mata ng uwak. Tahimik, dilaw ang gilid at tila kumikislap sa ilalim ng gasera. Ngumiti si Denden. Malaya ka sana kung hindi ka nasaktan, bulong niya. Kaya malaya ang pangalan mo. Tumingin siya sa mga mata ng ibon. Walang kislap ng takot, tila ba may pasasalamat. Sa mga sumunod na araw, tuluyang nanumbalik ang lakas ni Malaya. Tila ba ang kahon ay naging pugad ng himala. Pinapakain siya ni Denden ng dinikdik na kanin at tirang ulam.
at pinapainom ng tubig mula sa takip ng mineral bottle. Gusto mo ng tinapay? Tanong ni Denden, nakangiti. Huwag kang choosy ha, yan na lang ang natira sa baon ko. Tila ba umuugong ang tuka ni Malaya, parang sumasagot. Paglipas ng ilang araw, unti-unting gumaling ang uwak. Nakakalakad na ito sa loob ng kahon. Bumubuka-buka ang mga pakpak at minsan ay sumusutsut pa kapag naiistorbo sa tulog. Si Denden, bagaman abala sa aralin at pagtitinda, ay araw-araw na binabantayan si Malaya tulad ng pagbabantay niya sa natitirang liwanag sa kanilang buhay. Habang sinusulat ni Denden ang kanyang takdang aralin, lumalapit si Malaya. Minsan ay dumadapo sa kanyang balikat. Kapag nauuhaw, pinapalo nito ang baso gamit ang tuka. Kapag naririnig nito ang tinig ni Denden, sumisilip ito mula sa kahon, tila nag-aabang ng kuwento. Isang gabi, habang humihilik si Aling Mirasol at binabantayan ng maliit na kandila ang kadiliman, bumulong si Denden sa ibon. Wala ka mang salita, naiintindihan kita, tasi pareho tayong sugatan. Tumingin si Malaya at saka muling isinubsob ang ulo sa loob ng pakpak nito. Makalipas ang isang linggo, nakakalipad na muli si Malaya. Tuwing hapon lumilipad siya sa kung saan, pero sa pagsapit ng dilim, palagi siyang bumabalik. Hindi man marunong magsalita, para bang may pangakong hindi niya kailanman sisirain. Hindi kita iiwan. Isang gabi, habang inaayos ni Denden ang kanyang mga gamit sa eskwela, napansin niya ang gilid ng kahon ni Malaya. May nakatambak na kung ano-ano, mga buto ng prutas, santol, chiko o lansones. Iba-iba ang hugis at laki, pero kapansin-pansing pare-parehong buo. Anong ginagawa mo sa mga buto? Tanong ni Denden habang dahan-dahang hinahaplos ang mga buto. Bakit ka namongolekta ng buto? Walang sagot ang ibon, pero nakatitig ito sa kanya. Tila ba sinasabi, may dahilan. Hinawakan niya ang isa sa mga buto. May kakaiba. Hindi ito malamig tulad ng inaasahan. Para bang may init o pintig. Parang buhay. Minsan, habang tulog si Denden at tahimik ang paligid maliban sa huni ng tren sa malayo, may biglang dumapo sa kanyang tiyan. Dumilat siya at nakita si Malaya. Nakadapo ito sa kanya, tahimik, nakapitig. Hindi gaya ng karaniwang ibon, kundi gaya ng isang bantay. Hindi ka basta ibon, no? Bulong ni Denden, halos hindi marinig. Parang may alam kang hindi ko pa naiintindihan. Hindi sumagot si Malaya, pero sa dilim ng silid, ang mga mata nito ay tila may liwanag. Hindi mula sa gasera, kundi mula sa kung saan mang mas malalim, mas mahiwaga. Mula sa isang kanal ng tahirapan, may dumapo sa buhay ni Denden na hindi lang may pakpak, kundi tila may layunin. At habang pinagmamasdan niya ito gabi-gabi, sa kanyang murang puso, unti-unting bumubulong ang isang tanong. Bakit ako? Bakit siya? At anong klaseng himala ang dala niya sa akin? Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang tahimik na natutulog si Aling Mirasol sa kanilang banig, nagising si Dendeng sa kakaibang tulog. Mahihinang kaluskos at tila marahang paglapag ng pakpak. Paglingon niya, nakita niya si Malaya sa gitna ng kanilang maliit na sala, katabi ng kahon ng mga butong pinulot nito sa kung saan. Nakadapo ito sa sahig, paikot-ikot sa kahon na para bang may hinahanap o may sinusundan. At nang sumunod na sandali, nagsimula ang hindi inaasahan. Si Malaya ay tumatalon-talon sa paligid ng kahon, paikot, parang may rikmong sinusunod, tahimik, dahan-dahan, halos parang sumasayaw. Sa bawat pagtalon, ang mga buto sa loob ng kahon ay bahagyang kumikislap na para bang sumasagot sa galaw ng ibon. Napamulagat si Denden. Lumapit siya, nanginginig ang boses. Malaya, anong ginagawa mo? Hindi sumagot ang ibon. Patuloy lang ito sa galaw, halos wala sa mundong ito ang kilos. Isa, dalawa, tatlong buto ang biglang kumislap at nagbago ng anyo. Mula sa tuyong brown na buto, naging ginto ang mga buto. Makinis, matingkad, maliwanag. Tumayo si Denden, nanlalamig ang mga kamay. Nay! Tawag niya, nanginginig ang tinig. Nay, gising po kayo. Bumangon si Aling Mirasol,
Kinusot ang mata. Bakit, anak? Naputol ang salita niya nang mapansin ang liwanag mula sa gitna ng sala. Nakita niya si Malaya, tahimik na umiikot at sumasayaw sa kahon. At ang mga buto, nagniningning na parang barya ng langit. Diyos ko! Sambit ni Mirasol, napalihod sa tabi ng anak. Anak, yan ba yung mga butong tinipon ng ibon? Tumango si Denden, halos hindi makapagsalita. Walang nagsalita pagkatapos. Pinanood lang nila si Malaya habang patuloy ito sa kanyang mahiwagang ritual. Tahimik, magaan ang galaw. Tila sinasayaw ang liwanag mismo ng buwan. Kinabukasan, habang maaga pa, inipon ni Aling Mirasol ang mga gintong buto. 16 na piraso ang tila tuluyang nabago. Ginto na sa anyo at may init na parang may pulso. Anak, bulong niya. Huwag nating ipagsabi ito kahit kanino. Pag nalaman ng iba, baka mawala si Malaya. Baka kunin ng himala. Opo, Nay, lihim natin to. Itinago nila ang mga buto sa loob ng maliit na kahon, binalot ng tela at inilagay sa ilalim ng panig. Kinabukasan, ginamit nila ang isa, pinagpalit sa isang kilalang matandang alahero sa palengke. Halos hindi makapaniwala ang matanda at sinabing bihira ang ganoong klase ng ginto. Bumili sila ng bigas, isda, gamot at 2 unan para sa barong-barong. Sa susunod na gabi ng kabilugan ng buwan, muling sumayaw si Malaya sa loob ng sala. Tahimik, banal, walang tunog pero may liwanag. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, muling nababasbasan ang kahon. Nay, minsang sabi ni Denden habang nakahiga, baka may dahilan kung bakit tayo ang binigyan. Baka, sagot ni Aling Mirasol. Baka dahil pinili nating hindi sumuko. Sa isang sulok ng barong-barong, may ginintuang himalang lumalaki. Hindi sa sukat, kundi sa saysay. At sa gitna ng sala, na minsang basang-basang banig lang ang laman, na yon ay may liwanag na hindi galing sa kuryente, kundi sa pananampalataya. Sa tahimik na sulyap ni Denden, sa kahon ng mga buto, bulong niya sa sarili. Hindi lang pala kami pinanood ng langit, tinulungan din kami nitong lumaban. Lumapit si Aling Mirasol, dala ang lumang mangkok ng lugaw. Tahimik siyang umupo sa tabi ng anak. Iniisip mo na naman yung kahon, tanong niya. Tumango si Denden. Nay, alam ko pong di natin naiintindihan lahat. Pero pakiramdam ko, ito na yung sagot sa mga dasal natin noon. Tinitigan ni Mirasol ang mga kamay ng anak. Gasgasin, may kalyo na, at amoy bigas at tela. Ang dasal, anak, sabi niya. Hindi laging sinasagot ng langit sa paraang gusto natin. Pero minsan, mas maganda pa yung sagot. Ginamit nila ang kinita mula sa pagbebenta ng ilang gintong buto upang marentahan ang isang maliit na pwesto malapit sa kalsada. Doon nila inilagay ang trapal, second-hand shelves, mga sako ng bigas, delata, kape at gatas, at isang karatulang may nakasulat, bukas ang pinto, bukas ang puso. Hindi ito ordinaryong mini grocery, may libreng lugaw tuwing umaga. May diskwento para sa matatanda. At para sa mga batang lansangan, may libreng tinapay, walang tanong, walang kondisyon. Hindi lang itong negosyo para yumaman. Bagamat pangarap din nilang makaahon at kahit paano'y makaluwag sa buhay. Anak, wika minsan ni Aling Mirasol habang inaayos ang paninda. Pag may sobra tayo, huwag nating kalimutang magbahagi. Hindi lahat may kaya. Kung may ginhawa, dapat may kasama ring manasakit. Tumango si Denden, tahimik ngunit buo ang loob. Nay, mas masarap po sa pakiramdam yung tumutulong ka kesa yung nagkakalkula ka lang ng kita. Araw-araw. Pagkatapos ng eskwela, si Denden ang ay nag-aayos ng paninda. Inaayos niya ang tindang biskwit, silisili pang expiry ng noodles at iniisa-isa ang baryang panukli. Si Aling Mirasol ang tagaluto ng lugaw. May halong luya, kaunting malunggay, at laging sinasahugan ng imit ng puso. Nay, may bago pong batang dumating kanina. Mukhang gutom, sabi ni Denden isang gabi habang nagbibilang ng paninda. Bigyan mo ng tinapay bukas. Bigyan mo na rin ng kapet asukal yung mga magulang kung sakali, sagot ni Mirasol. Pagod pero nakaniti. Paano kung abusuhin po tayo? Anak, sanay na tayong abusuhin ng mundo. Pipiliin ko pang maabuso dahil sa kabutihan.
kesa mawalan ng saysay dahil sa takot. At dahil sa kabutihang ito, dumami ang mga bumibili. Mga tricycle driver, vendor, tindera ng gulay, jeepney driver, mga barangay officials. Lahat ay napahanap ng isang tindahang hindi lang paninda ang tapat, kundi puso. Pindahang may malasakit. Sabi ng isa, parang hindi lang negosyo to, parang tahanan na rin, dagdag ng isa pa. Tuwing kabilugan ng buwan, hindi pa rin pumapalya si Malaya. Sa loob ng kanilang tahanan, sa harap ng kahon ng mga buto, siya'y sumasayaw. Paikot-ikot, tahimik, tila may sariling musika na naririnig. At sa dulo ng kanyang sayaw, ilang buto na naman ang muling kumikislap, naging ginto. Sapat para maipagpatuloy ang tindahan, sapat para mapanatiling bukas ang pinto sa mga kumapatok. Isang gabi, habang pinagmamasdan nila ito, nagtanong si Denden, "Nay, hindi ba nakakatakot na baka bigla na lang itong tumigil?" Umupo si Aling Mirasol sa tabi ng anak. "Kaya nga kailangan natin tong gamitin, sa tama, hindi dahil ayaw nating mawala, kundi dahil gusto nating maging karapat-dapat dito." Sa labas ng grocery, nagbago ang komunidad. May batang dating magnanakaw ng candy, si Marco, ngayoy tagabuhat ng paninda. "Ate Den, kailangan pa ba ng bantay tuwing umaga?" "Bakit?" "Gusto ko lang po kasing bumawi. Hindi ko na po babalikan yung dati." May matandang dating laging galit, si Mang Ernesto, nayo'y lolo ng lahat ng bata sa pila. "Alam mo ba, Denden, wika niya minsang naupo sa harap ng tindahan. Dahil sa lugaw niyo, natutunan ko ulit ngumiti, kahit luma na pustiso ko. Gabi-gabi, kapag sarado na ang tindahan at tahimik na ang paligid, inupunasan ni Denden ang lumang kahon ng buto. Hindi dahil sa ginto ito, kundi dahil sa alaala ng sakripisyo at himala. Bawat buto, sabi ni Aling Mirasol minsang pinagmamasdan ito, may itinatanim na kabutihan. At bawat kabutihan, babalik ang biyaya sa tamang oras. At si Malaya, tahimik sa isang sulok ay nakamasid. Hindi na lamang uwak, kundi bantay ng liwanag, saksi ng hiwaga. Sa 13th birthday ni Denden, na yun lang ulit sila naghanda ng ganito. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa tinipon-tipong pag-asa at pag-ibig. Matagal na itong pinangarap ni Aling Mirasol, ang muling makapaghanda para sa kaarawan ng anak. Noong bata pa si Denden, ang mga handa nila'y pirasong tinapay at kandila lang sa lumang lata ng biskwit. Pero ngayon, kahit sa kanilang bagong apartment na malapit sa kanilang mini grocery, puno ito ng samyo ng spaghetti, ginisang pansit, pritong lumpia, palamig na may sago, 2 fried chicken na niluto ni Aling Helen, kalderatang baka at isang maliit pero magandang cake na may nakasulat, "Maligayang kaarawan, Denden, para sa iyong sipag at kabutihan." May mga lobo sa dingding. May papel na may nakasulat sa kamay ni Aling Mirasol, "Para sa anak na regalo ng langit, mula sa inang hindi titigil magmahal." "Gantimpala mo to, anak," sabi ni Aling Mirasol habang inaayos ang mesa. "Hindi lang dahil kaarawan mo, kundi dahil masipag kang estudyante, masipag ka rin sa tindahan." "Hindi ko na kailangan ng report card para malaman kung gaano ka kabuting anak." Niyakap siya ni Denden. "Salamat po, Nay. Hindi ko naman po to hinihiling." "Alam ko," tugon ni Aling Mirasol, "kaya mo lalo itong deserve." Dumating sina Janice at Joyce. May dalang bihon at isang regalo. Larawan nilang tatlo noong nasa Santa Mesa pa. "Uy, ang dami niyong handa," bulalas ni Joyce. "At ang bango ng lumpia," dagdag ni Janice. "Totoo, parang fiesta rito." Sabi pa ng batang kapitbahay habang sumusubo ng spaghetti. Pati ang mga batang kalye na minsan ay nabigyan ng libreng tinapay ay naimbitahan. Wala sa kanila ang maayos ang damit, pero lahat ay maaliwalas ang mukha. May tawanan, may palakpakan. Ang simpleng apartment ay tila naging munting tahanan ng isang komunidad. Parang hindi na kayo galing sa barong-barong. Bulong ni Janice kay Denden habang nakatingin sa paligid. Napansin nila ang bagong pintura ng apartment. Ang blind sa bintana, ang maliit ngunit maayos na mesa, at ang sariling kwarto ni Denden na may papel na puno ng guhit sa dingding. May blinds, may ventilador, at may kwarto ka pa. "Grabe din," sabi ni Joyce. "Parang pangarap lang to dati."
Oo nga, dagdag ni Janice. Ang laki na ng pinagbago ninyo. Ang swerte nyo na ngayon. Mumiti si Denden pero hindi agad sumagot. Sa halip, tumingin siya kay Aling Mirasol na abala sa pag-aabot ng pansip sa mga batang kalye. Lumingon din siya kay Malaya na tahimik sa gilid ng bintana. Nakamasid. Hindi kami swerte, sagot niya sa huli. Malumanay ang tinig. Pinadbala lang kasi hindi kami sumuko. Tahimik saglit ang grupo. Naroon ang respeto sa sagot, pero naroon din ang matinding kuryosidad. Paano niyo ito nagawa? Tanong ni Janice. Ang grocery, yung apartment, yung lahat. Dahil kay Malaya, mabilis na sagot ni Denden. Halos hindi na malaya ng sarili. Yung uwak namin. Napatingin ang dalawa sa kanya. Ha? Yung uwak? Tanong ni Joyce. Nakatawa. Tumango si Denden. Oo, hindi lang siya basta uwak. Mabait siya. At siya ang dahilan kung bakit kami may ginto. Biglang natahimik ang paligid. Anong ginto? Tanong ni Janice. Dahan-dahan ang tono. Pag sumasayaw siya tuwing bilog ang buwan, may mga buto siya na nagiging ginto. Sagot ni Denden. Halos pabulong. Pero huwag niyo na sanang ikwento sa iba. Lihim lang natin yon. Nagkatinginan sina Joyce at Janice, halatang gulat. Ngunit hindi rin sigurado kung totoo ba ang narinig nila o biro lamang. Seryoso ka ba din? Tanong ni Joyce. Bahagyang nag-aalangan. Oo, sagot ni Denden, at hindi kami guminhawa dahil sa swerte lang. Tinulungan lang kami ng langit kasi may kasama kaming may mabuting puso. Siya si Malaya. Ngunit pag-uwi nila, hindi na napigilan ni Janice at Joyce na ikwento ito sa kanilang ina. Habang tahimik siyang nakaupo sa sulok ng kanilang kusina, pinagmamasdan ang bilog na buwan sa labas ng bintana. Nagsalita siya sa sarili, pabulong ngunit puno ng hinanakit. Kung totoo ang uwak na yon, dapat sa akin yung mapunta. Ako ang dapat na mas mayaman, hindi ang hampas lupang mag-inang yon. Kukunin ko ang uwap. Sa akin dapat dumapo ang biyaya. Tahimik siyang ngumiti, hindi ng pasasalamat, kundi ng pagnanasa. At sa ilalim ng malamig na buwan, sa likod ng bawat anino sa kanyang mukha, isang bagay ang naging malinaw. Handa siyang gawin ang kahit ano para maagaw ang hiwaga. Isang gabi, tahimik ang kalsada, pero sa bawat hakbang ni Tita Elisa, tila may kasabay na aninong gumagapang sa lupa. Nakaipim siyang bestida, nakatakip ang ulo ng lumang panyo. Gitbit niya ang isang lambat na ginamitan ng asin at langis, isang tinapay na may halong pampatulog at isang boteng may langis ng niyog. Hindi alay kundi panlinlang. Hindi siya nagdadasal, hindi rin siya nangangatog. Ang puso niya ay matagal nang kinalawang ng inggit at kasakiman. Alam niya ang daan, alam niya ang oras ng pagtulog ng mag-ina. Alam niya ang silid kung saan natutulog ang ibon, ang nilalang na may dalang ginto at liwanag. Hindi ito pagnanakaw, bulong niya sa sarili. Habang dahan-dahang binubuksan ang likurang gate, kukunin ko lang ang nararapat na sa akin. Pumasok siya sa bakuran at agad niyang namataan ang kahon ng mga buto. Kumikislap kahit sa dilim, para bang may sariling buhay. Katabi nito si Malaya, ang itim na uwak na tila payapa sa pag-idlip. Tahimik, walang galaw, isang iglap pa at maaangkin na niya. Itinaas niya ang lambat. Dahan-dahan, walang tunog, ngunit bago niya ito maibaba, isang hangin ang biglang uwikot. Hindi pangkaraniwang hangin, kundi malamig at mabigat, may dalang panginginig sa kaluluwa. Biglang lumipad si Malaya pataas, mabilis at matatag. Ngunit sa paglipad niya, ang katawan nito'y biglang nabalot ng liwanag, puting apoy na may mahid ng asul at ginto. Sa harap mismo ni Tita Elisa, nagbagong anyo si Malaya. Isa na siyang diwata, isang napakagandang diwata. Ang balat niya'y kumikislap na parang kristal sa ilalim ng buwan. Ang buhok niya'y dumadaloy gaya ng usok, at ang mga pakpak niya'y nananatiling itim, pakpak ng uwak. Pero may bakas ng mahika sa bawat paggalaw. Ang kanyang mga mata ay ginto, malalim, tila nakakabasa ng kasaysayan ng kaluluwa.
Ang kasafiman, sabi ng diwata, ang tinig niya'y tila nagmumula sa loob ng hangin, ay sumpang hinubog sa pagkabulag ng laman. Napaatras si Aling Elisa, nanginginig, ngunit hindi pa rin binababa ang lambat. Anong ibig mong sabihin? Ako lang gusto ko lang ng kasaganaan. Para sa amin, para sa mga anak ko. Ngunit lumapit ang diwata, hindi naglalakad, kundi lumulutang. Hindi lahat ng kagustuhan ay banal. Ang liwanag ay hindi sumasama sa pusong puno ng kasakiman. Sa akin dapat dumapo ang biyaya, sigaw ni Elisa. Pilit pa ring inilalapit ang lambat, kahit nanginginig na ang katawan. Ngunit nang itangka niyang bihagin si Malaya, isang malamig na alon ang bumalot sa kanyang mga kamay. Parang yelong gumagapang sa balat. Dahan-dahan siyang nanigas. Una ang mga daliri, sumunod ang manasiko. Ang kanyang mga tuhod ay tumiklop. Napatumba siya sa lupa, hindi makagalaw, hindi makasigaw. Tanging ang buwan ang saksi, at ang mga bituin ay tila nanahimik sa takot. Ang liwanag, bulong ng diwata bago muling naging uwak, ay hindi ipinipilit. Ibinibigay ito sa mga pusong marunong maghintay. At sa harap ng kahon ng ginto, sa tabi ng mga butong may mahika, nanatiling nakaupo si Elisa sa malamig na sahig. Gising, ngunit bihag ng sarili niyang pagnanasa. Nang sa wakas ay nakagalaw ang kanyang mga daliri, dahan-dahan siyang tumayo. Binuhat ang sarili gamit ang dingding at lumabas ng bahay. Tahimik, walang ingay, niyapak. Pagka-uwi niya, hindi na siya nagsalita. Hindi niya kinibo sina Janice at Joyce. Umupo lang siya sa isang sulok ng kanilang maliit na tahanan, nakaharap sa bintana. Pinapanood ang buwan na tila ngayoy tumalikod na sa kanya. Makalipas ang ilang araw, unti-unting naramdaman ni Elisa ang paninigas ng kanyang mga kasukasuan. Akala niya simpleng rayuma lang, dala marahil ng edad, lamig ng gabi at pagod sa trabaho. Sanay siyang kumilos, sanay bumuhat, sanay maging matibay. "Ayos ka lang po ba?" tanong ni Janice isang gabi, habang pinupunasan ang likod ng kanyang ina, na tila mas matamlay kaysa dati. "Oo naman," sagot ni Elisa, pilit na ngumiti. "Masakit lang ang tuhod. Normal lang yan sa katulad kong tumatanda." Ngunit hindi iyon pangkaraniwang sakit. Pagkaraan ng isang linggo, hirap na siyang bumaba ng kama. Kailangang alalayan siya ni Joyce sa pagupo. Ang kanyang mga kamay, na dating abala sa pagsulat, pagbibilang, at pagkukumpuni ng mga resibo, ngayon ay nanginginig at halos hindi na makakapit sa kutsara. Isa siyang dating empleyado sa isang appliance center. Palaban, maayos magdala ng sarili, marunong sa pera at diskarte. Ngunit sa ngayon, unti-unting nilalamon ng takot ang kanyang lakas ng loob. "Ano nang silbi ko kung ganito ako?" Mahinang bulong niya minsan, habang nakatiting sa kisame na tila unti-unti na ring lumalayo. At dumating ang matinding unos. Makalipas ang 2 pang linggo, tuluyan nang naparalisa si Elisa mula leeg pababa. Hindi na siya makatayo, hindi makaupo ng mag-usa, hindi na makapagsalita ng diretsyo. Dati kaya niyang pasiglahin ang buong customer service team. Ngayon, hindi na niya kayang ibuka ang bibig nang walang paghubo. Dahil sa matagal na sick leave at kawalang sagot sa mga tawag ng opisina, natanggal siya sa trabaho. Nakatanggap siya ng malaking separation pay, ngunit hindi iyon sapat. Dahil may utang silang hindi nabayaran noong nagkasakit ang asawa bago ito pumanaw, at may mga bayarin pa sila sa bahay at eskwela ng mga anak. Naghirap sila. 1 buwan lang ang lumipas at ramdam na ng magkakapatid ang bigat ng kakulangan. Hindi na sila bumibili ng delata. Ang kanilang ulam ay talbos na sinasahugan na lang ng asin. Unti-unti ring nawala ang mga kaibigan ni Elisa, ang mga dating katsikahan sa kanto, kasama sa bingo. At kasabay sa sabayang masahe, wala ni isa ang bumalik. "Busy lang siguro sila," sabi ni Joyce minsan. Pilit gumiti habang pinipiga ang basang bimpo sa palanggana. Pero hindi niya rin matatakpan ng totoo. Iniwasan na sila. "Ma," bulong ni Janice isang gabi, habang pinapalitan ang bedsheet ng ina. "Huwag po kayong mag-alala, hahanap po kami ng paraan." Tahimik lang si Elisa, hindi siya umiiyak,
Hindi siya sumisigaw. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang kinikimkim na tanong. Ganito ba talaga ang kabayaran sa kasalanang hindi ko inamin? Kinabukasan sa tondo, habang inaayos ni Denden ang mga paninda sa harap ng kanilang tindahan, may dalawang anino siyang namataan sa kabilang bangketa. Nakaupo, magkadikit, payat at tila gutom. Janice, Joyce tawag niya. Agad lumapit sa magkapatid. Anong ginagawa niyo rito? Nagkatinginan ng magkapatid. Tuyo ang kanilang mga labi at sa mga mata nila ay may halatang pagod na hindi lang dahil sa lakad, kundi dahil sa mga buwang kinimkim na paghihirap. Si Joyce ang unang nagsalita, halos papulong. Wala na kaming nakain. Wala na pong trabaho si Mama. Dagdag ni Janice, halos maputol ang boses. At tuluyan na po siyang naparalisa. Hindi na siya makagalaw. Wala na po kaming ibang malapitan. Nanahimik si Denden, ngunit hindi ito katahimikang may pagdududa. Ito'y katahimikang nauunawaan. Hindi siya nagtanong. Agad siyang tumakbo pabalik sa loob ng tindahan. Ilang minuto lang lumabas si Aling Mirasol. Lumabas si Aling Mirasol na may dalang mainit na lugaw, 3 piraso ng tinapay, itlog at isang pitsel ng tubig. Lumapit siya sa magkapatid. Mumiti, "Tara, kumain muna kayo," sabi niya. Buto mang hindi dapat tinitiis. Napatitig sina Joyce at Janice. Sa kanilang mga mata, kumalo ang gutong at pagkalito. Hindi nila alam kung paano tatanggapin ang kabutihan na minsan nang ipinagkait ng kanilang ina sa mag-ina. "Pita, ang bait niyo po, pero hindi po kayo obligado. Hindi po namin kayo dapat abalahin," sabi ni Janice bahagyang nahihiya. Ngumiti si Aling Mirasol at sa tinig na buo at payapa, tumugon siya. "Kung ibang tao nga natutulungan at pinapakain namin, paano pa kayo? Pamilya namin kayo." At ang pamilya, hindi hinuhusgahan sa nakaraan, kundi tinatanggap sa oras ng pangangailangan. Umupo sila sa upuan sa gilid ng bangketa. Wala ng pagtutol, wala ng alinlangan. Tanging tahimik na pagkain at mababaw na buntong hininga. Pagkatapos nilang kumain, inabot ni Aling Mirasol ang supot ng groceries. May gulay, itlog, kalahating kilong karne, isang supot ng bigas, ilang delata at isang sobre na may pera. "Ipo muna," sabi niya. "Huwag niyo nang tanungin kung bakit o kung paano niyo babayaran. Hindi lahat ng tulong may kapalit. Ang kabutihan, anak, hindi binabayaran, ipinapasa." Sa araw na iyon, walang sermon, walang panunumbat, wala ring pilit na pagpapatawad. Si Denden ay tahimik lang sa tabi. Tinutulungan ang ina. Walang imik, ngunit buo ang loob. Alam niyang ang pagbabalik ng kabutihan ay hindi dapat nakadepende sa nakaraan. Ilang araw ang lumipas, napagpasyahan ni Aling Mirasol at Denden na bumisita mismo kay Aling Elisa. Hindi dala ang hiwaga, kundi ang puso. Tahimik silang naglakad sa makidid na eskinita papunta sa bahay ni Aling Elisa. Sira na ang pinto, wala na ring nakasabit na kurtina. Ang paligid ay puno ng alikabok at malamig na hangin. Pagpasok nila sa loob, sumalubong ang amoy ng lumang tela. Mabigat sa ilong, mabigat din sa pakiramdam. Tahimik ang buong bahay, parang matagal nang nilamon ng lungkot at hiya. Sa isang sulok ng maliit na silid, naroon si Aling Elisa. Nakahiga sa banig, ang katawan ay halos hindi na makagalaw. Ang dating matikas na tindig, ngayoy nakayuko sa bigat ng paralisa. Ang kanyang leeg ay bahagya na lamang umiikot. Ang kanyang boses, kapag nagsasalita, ay garalgal, putol-putol at puno ng sakit na hindi lang pisikal kundi moral. Pagkakita sa mag-ina, mabilis siyang napapikit. Para bang ang kanilang presensya ay ilaw na hindi niya kayang sipatin. Tinakpan niya ang kanyang muka ng nanginginig na kamay. Anong ginagawa niyo rito?" Garalgal na tanong niya, halos hindi marinig, halos hindi buo. Wala nang galit, ang natiray, hiya at takot. Lumapit si Aling Mirasol, dahan-dahan, parang tinatapakan ang isang alaala na ayaw gisingin.
Inilapad niya ang dala nilang gamot, bitamina, at isang supot ng pagkain sa tabi ng panig. Ang kanyang tinig ay buo, ngunit malambot. Hindi kami narito para manumbat, Elisa. Tumingin siya, diretso sa mga matang minsan nang tumingin sa kanya na may panlait. Narito kami dahil kahit anong nangyari, pamilya pa rin kayo. At kapag may nangangailangan sa pamilya, tumutugon kami. Tahimik si Aling Elisa. Hindi dahil ayaw niyang magsalita, kundi dahil wala siyang lakas. Sa kanyang mga mata, makikita ang sabay-sabay na tanong. Paano nila ako napatawad? Bakit nila ako tinutulungan? Ano pa ba ang karapat-dapat sa akin? Pilit siyang bumigkas. Nanginginig ang boses, parang hinugot mula sa pusod ng lalamunan. Patawad, aniya, halos bulong. Patawarin niyo ako. Lumapit si Denden, hindi bilang isang dalagita, undi bilang isang taong mas malakas sa sugat ng nakaraan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang tiyahin, malamig, manipis, nanginginig. Wala po kaming galit, tita, sabi niya. Ang kabutihan, kahit masaptan, ay natutututong bumalik. Walang sermon, walang panunumbat, tanging katahimikan na may lambing. Kinagabihan, habang tahimik na kumakain sina Aling Mirasol at Denden, pareho nilang iniisip ang kabigatang iniwan ng araw. Hindi bilang pasaning mabigat, kundi bilang paalalang ang tunay na kabutihan ay sinusukat hindi sa ginto, kundi sa tapang ng puso. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Aling Elisa ay nakahiga pa rin sa banig. Hindi na kayang gumalaw, halos hirap na ring magsalita. Ngunit sa kanyang mata, may munting pagliwanag at sa kanyang labi, isang bulong na walang hinihinging kapalit. Salamat. Makalipas ang ilang linggo, isang balitang hindi inaasahan ang dumating sa kanila. Den, sabi ni Aling Mirasol habang inaayos ang mga itlog sa tindahan, nabalitaan mo ba? Na-stroke daw si Mrs. Ventura. Napalingon si Denden. Hawak pa ang tinapay na ibinabalot para sa batang namamalimos. Yung principal po namin dati? Tanong niya, may halong pagtataka at pag-alangan. Totoo po ba? Tumango si Aling Mirasol. Oo, walang gustong dumalaw. Wala raw kamag-anak sa Maynila. Wala ring estudyanteng dumadalaw, ni isa. Natahimik si Denden. Hindi niya makalimutan ang mahigpit na boses, ang malamig na tingin, at ang mga pagkakataong tila wala siyang halaga sa mata ng prinsipal. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay sa puso niya ang hindi matahimik. Ma, bulong niya, pupuntahan natin siya. Hindi na sumagot si Aling Mirasol. Tiningnan lang niya ang anak, ngumiti at tumango. Alam ko, sa ospital, sa isang silid na amoy alkohol at katahimikan, naroon si Mrs. Ventura. Nakahiga, may tubo sa ilong, at halos hindi makagalaw. Nang makita niya si Denden, nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Den, garalgal na wika niya. Ba't ka nandito? Hindi agad nakasagot si Denden. Lumapit siya, hawak ang isang supot ng prutas at sobre ng tulong pinansyal na mula sa kita ng tindahan. Sa kanyang likod, si Aling Mirasol ay tahimik na nakapingin, mapagpakumbaba, ngunit buo ang loob. Dumating po kami hindi dahil nakakalimot kami, kundi dahil hindi kami nagtatanim ng galit. Sagot ni Denden, marahan. Napagdaanan na po namin yan. At ngayon, kung kami naman ang may kakayanang tumulong, bakit hindi? Napaiyak si Mrs. Ventura. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi sa bigat ng kahihiyan, na ang estudyanteng minsang kanyang pinagsarhan ng puso, ngayon ang unang nagpakita ng malasakit. Pasensya na sa lahat, aniya. Ang dami kong nasayang na taon. Akala ko kasi respeto ang bunga ng takot. Pero mali pala. Lumapit si Aling Mirasol. Inilapag ang sobre sa gilid ng kama. Ang respeto, ma'am, binubuo sa kabutihan, hindi kailanman sa sigaw o pananakot. Pagkalipas ng 6 na buwan, isang araw, nagulat ang buong eskwelahan. Muling bumalik si Mrs. Ventura. Hindi na ang dating matahay na prinsipal, kundi isang babae na tila binura at isinulat muli ng tadhana. Magandang umaga, Mang Kaloy, bati niya sa janitor, sabay abot ng pandesal.
Kumusta ang anak niyong nag-aaral sa night school? Nagkatinginan ang mga guro, estudyante at staff, tila hindi makapaniwala. Sa faculty room, si Mrs. Ventura na mismo ang naghahain ng kape sa mga co-teacher. Sa koridor, siya na ang nagpapayo sa mga batang may problema sa pamilya. At tuwing flag ceremony, siya na mismo ang nagsasabing, ang pinakamahalagang aral ay hindi sa libro, nasa puso, nasa kabutihang hindi pinipilit, kundi pinipili. Nabalitaan ito ni Denden sa bagong eskwelahan. Napangiti siya habang binabasa ang mensaheng ipinadala sa kanya ni Joyce. Grabe, nag-iba si Mrs. Ventura. Pinupuri na niya ang mga bata. Nagpapakain pa minsan, lahat nagtatanong, anong nangyari? Sabi namin, kabutihan. At isang batang babae na hindi nagtanim ng sama ng loob. Tumingin si Denden sa kanyang notebook. May bagong guhit ng uwak sa pahina. May bit-bit na liwanag. Tahimik siyang umiti at bumulong, malaya. Dahil minsan ang mga pusong pinakamahirap buksan ay binubuksan hindi ng hiwaga, kundi ng kabutihang paulit-ulit kahit nasaktan. Isang gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob ng apartment sa likod ng kanilang grocery, may bigat na hindi maipaliwanag. Nakatitig si Denden sa isang lumang kahon sa ibabaw ng estante. Doon nakalagay ang ilang lumang sulat, press clippings ng kanilang unang tindahan, at ilang pahinang may mga lumang kwento, mga alaala ng isang uwak na minsan ay naging liwanag. Tahimik siyang naupo sa gilid ng lamesa. Iniikot-ikot sa daliri ang kwintas na may maliit na pampak na bakal, regalo ni Aling Mirasol noong unang taon ng grocery. Ma, tawad niya habang pinagmamasdan ang malamlam na buwan sa bintana. Napansin mo ba, ilang buwan na ring hindi sumasayaw si Malaya? Mula sa kusina, sumagot si Aling Mirasol habang niyiligpit ang huling hugasin ng gabi. Siguro anak, natapos na ang kanyang tungkulin. Tumigil siya, humarap sa anak at mahinang idinugtong. Kung darating man ang huling gabi, kailangan nating maging handa. At dumating na ang huling gabi. Habang binababa ni Denden ang kurtina, may biglang pagliyab ng liwanag sa loob ng bahay. Hindi mula sa ilaw, hindi rin mula sa buwan. Isang liwanag na may inip ngunit hindi nakakapasok. May presensya ngunit walang bigat. Sa gitna nito, lumitaw si Malaya, hindi bilang uwak, kundi bilang isang napakagandang diwata. Ang balat niya'y kumikislap na parang kristal sa ilalim ng buwan. Ang buhok niya'y dumadaloy gaya ng usok, at ang mga pakpak niya'y nananatiling itim, pakpak ng uwak, pero may bakas ng mahika sa bawat paggalaw. Hindi na ito ang sugatang nilalang na una nilang nakita. Ngayon, isa siyang nilalang na ganap at payapa. Aling Mirasol, Denden, wika niya, banayad at buo ang tinig. Ako'y dumating upang magpasalamat. Napatayo si Denden, hindi makagalaw. Naluha siya agad, habang si Aling Mirasol ay marahang naupo. Inatakpan ang bibig sa gulat at tuwa. Salamat, patuloy ni Malaya. Sa kabutihang hindi humingi ng kapalit. Sa pag-aaruga, sa pananampalataya, at sa pagturing sa akin, hindi bilang hiwaga, kundi bilang isang pamilya. Nilapitan siya ni Denden, ang mga matay puno ng luha. Hindi mo kailangan magpasalamat, Malaya. Ikaw ang naging paalala namin na kahit sa gitna ng dilim, may nagbibigay liwanag. Hindi ka lang kaibigan, isa kang pamilya. Lumapit si Aling Mirasol, pinipigilan ang hikbi. Sa lahat ng nakatanggap ng tulong, kami marahil ang pinakamaswerte. Sa panahon ng aming pagkadurog, ikaw ang naging lakas namin. Mumiti si Malaya. Karapat-dapat kayo sa biyayang natanggap ninyo. Hindi dahil kayo ang pinili, kundi dahil pinili niyong magmahal, magpatawad at magbahagi. Lumingon siya sa labas ng bintana. Panahon na upang bumalik sa aming kaharian. Napaluha si Denden.
At sa huling pagkakataon ay hinaplos ang pakpak ng diwata kahit alam niyang hindi niya ito mahahawakan ng buo. Salamat Malaya, sa lahat. Kahit saan ka mapunta, dala-dala mo ang puso namin. Ngumiti ang diwata at sa isang iglap, muli siyang nagbago. Isang uwak na itim, ngunit ang mga matay ginto pa rin. Pumailan lang siya sa hangin, paikot sa kisame, at lumipad patungo sa bubong ng kanilang grocery. At doon, sa ilalim ng bilog na buwan, sumayaw si Malaya, huling sayaw ng pagpapala. Hindi to tulad ng dati. Mas mabagal, mas mahaba, mas maliwanag. Parang isinusulat sa hangin ang salitang pagpapala. Sumayaw siya na tila sumasabay ang bituin. Ang mga dahon ay gumagalaw kasabay ng ritmo. At ang buong paligid ay tila tumigil para lamang sa kanyang huling alon. Sa dulo ng sayaw, bumaba si Malaya at dumapo sa balikat ni Dendeng. Tahimik ang mundo. Tanging tibok ng puso ni Denden ang maririnig. Salamat kaibigan, bulong niya, at sa isang iglap, naglaho si Malaya. Walang tunog, walang bakas, tanging liwanag ang naiwan sa gabi. Si Denden ay napaupo sa sahig, hawak ang dibdib. Umiyak siya, hindi lang dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Si Aling Mirasol ay lumapit at niyakap siya. Sa kanilang pagluha, may dalang dasal na hindi binigkas, ngunit pinakinggan. Makalipas ang ilang taon, 5 bagong branch ng grocery ang itinayo ni na Aling Mirasol at Denden. Isa sa bawat barangay na minsang tumaan sa gutom, sa gabi, sa hiwaga. Ang bawat branch ay may libreng lugaw tuwing umaga, may diskwento sa matatanda, may inapay para sa mga batang lansangan. Ang unang branch ay tinawag nilang Malayas, hindi bilang negosyo, kundi bilang paalala, na minsan, isang uwak ang dumating sa kanilang barong-barong at binago ang lahat. Ma, sabi ni Denden, minsang pumisita sa branch sa Barangay San Jose, hindi lang pala ito tungkol sa grocery, parang lumalaki ang pamilya natin. Ngumiti si Aling Mirasol. Oo, lahat ng tinulungan natin, na yon ay tumutulong na rin. Ang binhi anak ay tuluyan ng namunga. Nayo'y dalaga na si Denden. Matangkad, may dalang tindig ng pagkalinga. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng tanong. Ngunit sa ilalim niyon ay liwanag. Isang liwanag ng paniniwala. Sa bawat sulok ng bagong grocery ay may maliit na ukit. Sa liwanag ng kabutihan, tayo'y lumaya. At sa bawat gabing bilog ang buwan, kahit wala na si Malaya, si Denden ay palihim pa ring sumusulyap sa langit. Tahimik, puno ng pananabik. Salamat, bulong niya habang pinipigil ang luha. Sa likod ng gumagalaw na ulap, may isang aminong dumaan. May pakpak, alaala. Isang itim na uwak, lumilipad ng marahan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Saglip itong lumipad sa tapat ng kanyang bintana, saka muling naglaho sa kadiliman. At mula sa gabing iyon, ang liwanag ng buwan ay hindi na kailanman nawala, sapagkat sa puso ni Denden, naroon pa rin si Malaya, sa anyo ng alaala, ng pag-asa at ng gabay.